Okay, so last time natapos po natin sa item number 12. So we will just go directly. Di na po natin tatalakayin yung iba't ibang mga introduction na napag-alaman na natin last time. So we will proceed na po dun sa susunod na mga items, no. So be ready with your manual, mga kapatid. And we will go again one by one sa mga questions, no. At sabi ko nga, ito pong ating gagawin will be a continuous thing na gagawin natin till Wednesday. So, today, tomorrow, and this coming Wednesday. So, para matapos po natin ito. Okay? So, let's go now to... Okay. So, natapos po natin yung up to question number 12. So, we are now in question number 13. Okay? Now, sa question number 13 ng ating pong spiritual gift na questionnaire, ang sabi po dito, my home is always open to people who need a place to stay. Okay, so very simple naman itong question na ito. No? We don't need to expound it. Ang sinabi dito, kung ang ating mga tahanan ay laging bukas sa mga tao na nangangailangan ng or na talagang nangangailangan mag-stay, no, ng isang lugar, no. So open yung kumbaga sa ano, ino-open mo yung inyong tahanan sa mga tao na nangangailangan, no, for them to stay in your place, no. Yun po yung kasagutan dito. Yung tanong dito, no, that your home is always open. Bukas lagi ito sa mga taong nangangailangan, no, especially for those people who need a place to stay. Okay, so it's either much or some or little or not at all. Okay, so you can now jot down your answer. So kung ito ay nangyayari sa buhay mo, so it's either tatlo lang ang i-decide mo kasi kung ito ay nangyayari sa iyo, so hindi mo ang answer mo diyan hindi not at all. So it's either must kung lagi itong nangyayari sa buhay mo o laging yun ay nagagawa mo. Kung hindi man, maaring some, no, for some time, no. And then kung hindi naman for some time, it can be little, no. Hindi ganun kadalas pero may mga pagkakataon na ganun ka na you always open your home to the people who needs a place to stay. Okay? So kung ito'y laging nangyayari sa iyo, so match ang magiging answer mo doon. Okay, so question number 14. Let's go to 14. When in a group, I am the one to whom others often look to for vision and direction. Sa isang grupo daw, ikaw lagi ang tinatakbuhan ng mga tao kapag nangangailangan ng group ng vision or direction. Okay? So, ibig sabihin to, meron kang gift to give vision, no, direction sa isang grupo. Kunyari, kung meron kang grupo, itong grupo mo, lagi silang pumupunta sa iyo. They often look unto you na parang ikaw yung merong gift sa among them na nakakapagbigay ka ng vision and direction do sa grupo ninyo. Okay? Pag sinabi nating vision, yung mga gusto ninyong gawin at ikaw rin ang mga nakakapagbigay ng direksyon do sa group ninyo. Okay? So yun yung ibig sabihin nun. So when in a group, sabi natin dito, I am the one. Ikaw yung sabi nga natin na maraming tao do sa group mo na lumalapit sa iyo who always look unto you for vision and direction sa inyong grupo. Okay? So yun po yung sinasabi natin dito. For example, if you have sa ministry or sa mga Bible study, no, na group, so sa mga member mo dahil ikaw ang leader, sometimes itong mga member mo always come to you, no? They always look unto you and they always look unto you for vision and direction. Okay? So kung yun ay nangyayari sa buhay mo, then you have to just settle if it is much, little, some or little, or if not, kung hindi ito yung parang nangyayari sa buhay mo, so alam na natin magiging sagot natin dyan. So not at all. Okay? So let's go to question number 15. When I speak, people seem to listen and agree. No? Very self-explanatory naman to, no? Kapag ikaw ay nagsasalita, yung mga tao na nakakarinig sa iyo, they always listen to you and they agree with you. Okay, so we don't need to expound this. Alam na natin siguro kung ano yung katanungan nito na kapag tayo nagsasalita, yung mga tao seem to listen to you, nakikinig sila sa iyo at nag-a-agree sila dun sa sinasabi mo. So it's either much,
some, little, or not at all. Okay? I hope you had got your question answer to this question number 15. Okay, let's go to 16. When a group I am in, do sa group kung saan ka nakahulubilo o kung saan ka nandoon, sabi doon, kapag yung group na yan is lacking organization o yung nangangailangan ng kung sino yung mag-o-organize, ikaw yung laging nag step in to fill the gap. Okay? Ikaw yung laging nag-o-offer, ikaw yung laging nagbo-volunteer para mag-organize dun sa group na yon. Okay? So when in a group, I am in kung saan ka nandoon na kapag lacking yung someone na mag-o-organize nung isang bagay, ikaw lagi yung mag step in. Ikaw lagi yung magbo-volunteer. You really love that, no? Yung para bang gustong-gusto mo lagi na ikaw yung gusto mag-organize, no? Kapag walang mag-organize dun sa group na yon. Ikaw yung magpipil nung gap na yon dahil walang ganong klaseng perhaps sa group na yon at dahil po ikaw ay merong ganong klaseng desire, no? Or gift, no? Ikaw lagi ang nag-o-offer, no? Ikaw lagi yung nag-i-step in ka lagi para i-fill yung ganong gap do sa group na yon. Na pag sinabi nating organization, ito yung nag-o-organize, no? Yung namamahala to organize something. So, yun yung ibig sabihin niyan. Kapag wala pong mga ganong mga tao doon sa group na yon who lacks organization, then you are the one who is stepping in at ikaw yung nagpipil noong pangangailangan na yon. Okay? Yung pag sinabi ng organization, yung ikaw yung nag-o-organize, yung mga bagay na dapat gawin or kung ano ba yung mga dapat ayusin. No? So that is what we mean by organization. Okay? So it's either much, some, little, or not at all. Ang magiging answer natin dito. Okay, question number 17. Now, others can point to specific instances in which my prayers have resulted in visible miracles. So, meron mga tao na nagpo-point sa'yo specifically na may mga instances, sabi dito, na napapansin nila o nakita nila, mga kapatid, no? Na yung mga prayers, no, yung mga prayers mo have resulted to visible miracles, no. Nagkakaroon ng mga miracles, no. Nagre-result yung mga prayers mo into visible. Nakikita nila yung mga miracles na yon, no, when you pray. So yung mga tao na yon, they can point to you, no, specifically mga instances na nakita kanila o na naranasan nila o na nakita nila na ikaw ay kapag nagpe-pray ka, yung mga prayers mo ay nagre-result ng mga miracles, no? Pag sinabi nating visible miracles, nakikita nila yung mga miracles na yan when you pray, no? When you pray. Okay? So if you are kung yun ay nakita ninyo or narinasan ninyo, mga kapatid, then is either you can answer mas, some, or little. Kung hindi naman ito parang nangyari sa buhay mo, so you can answer not at all. Okay? So ang ibig sabihin niyan, yung mga prayers mo nagre-result ng miracles. At yan ay pino-point out ng mga tao na nakikita nila specifically yun, yung mga miracles na yan kapag nagpe-pray ka. Okay, so yun po yun. Okay, let's go to question 18. In the name of the Lord, sabi doon, sa pangalan ng ating Panginoon, I have been used in curing diseases instantaneously. So merong mga pagkakataon that you are able to cure diseases, no? In the name of the Lord, no? In the name of Jesus Christ, nagkakaroon ng cure yung mga diseases instantaneously. No? Ikaw ay nagagamit. I have been used, sabi doon. Ibig sabihin, may mga instances na nangyari sa buhay mo na when you proclaim the name of the Lord, no, you are able to cure
diseases instantaneously. Okay? Kung meron mang nangyari sa buhay mo yan, so it's either mass, some, or little. So if not naman, so we can say it is not at all. No? So sa pangalan ng Panginoon, sabi dito, in the name of the Lord, I have been used. No? Nagamit ka, no? Nagamit ka in curing, sa pagpapagaling ng mga diseases instantaneously. No? When you proclaim that name of the Lord sa isang may taong may sakit. At yun siya ay gumaling, no? Instantaneously nga, sabi doon. Okay, so let's go to question number 19. I have spoken in tongues. No? So naranasan mo bang na mag-speak in tongues? No? Sinabi natin dito, pag sinabi nating speak in tongues dito, yung sabi nga natin dito, yung napag-aralan natin last time, no? Particularly yung tongues na hindi ito yung edification yung sinasabi natin, no? It is more of somehow na yung talagang uh, it needs to be interpreted, no? Ito yung tongues na talaga sinabi natin na there should be uh, the gift of sabi nga natin interpretation. So ito yung binabanggit na tongues dito, na nag-speak in tongues ka ba? Hindi yung sinasabi ko, di ba? Napag-aralan natin yung tatlong kinds of tongues, no? Yung una, yung nakita natin sa Book of Acts na nakakapag-speak sila ng different dialect, no? Yung although ikaw ay Pilipino, nakakapagsalita ka ng ibang dialect ng ibang nasyon, no? Yun yung nakitang una. Pangalawa, nakita natin yung self-edification, yung nagtatang siya pero hindi para sa iglesia kundi para sa sarili niya 'yon. No? So yung ikatlong tongues dito, yun yung tinutukoy dito sa question 19. Ito yung in the middle of the gathering of the church, no? Nandun yung merong nagtongues na kailangan ito na ma-interpret. So yun yung sinasabi ditong tongues, no? So ito ba ay naranasan mo or hindi? Then kung hindi man, alam natin po ang sasagutin natin, not at all. Pero kung naranasan natin, ilang beses mo yan naranasan? Lagi ba yan? Or maybe some? Or little? No? So, nandun po yun. No? So, kung naranasan mo, you are able to speak in tongues, then yun po yung magiging sagot natin. Okay? So question number 20, may kinalaman naman, no? Sometimes when a person speak in tongues, I seem to know what God is saying through them. So ikaw naman yung parang, pero kapag may nag-tongues, ikaw naman yung parang alam mo kung ano yung sinasabi nung nag-tongues na yon. Na parang you are now able to interpret it. So yun yun. You are, when sometimes a person speak in tongues, yun nga, yung kailangan may mag-interpret, ang sabi doon, I seem na parang alam mo, you know what God is saying through them, no? Alam mo yung ano yung gustong sabihin ng Panginoon through that tongue. So para bang ikaw yung parang magi-interpret, yun ang ibig sabihin niyan. Yung parang nakikita mo na when someone speak in tongues, actually it seems na parang sa palagay mo alam mo yung sinasabi, no, what God is saying through that tongues, at ito ay sabi nga natin, no, na alam mo yung parang interpretasyon o anong ibig sabihin ng tongues na yon. Okay? So it seems that you know what God is saying through the tongues. Na parang palagay mo sa sarili mo na it seems that you know what God is saying through the tongues. Okay? Okay, question number 21. So, sabi dito, I could live more comfortably, but I choose not to in order to identify with the poor. Yung para bang meron kang pamamaraan, meron kang in your life na meron kang somehow na kakayahan na mamuhay ng comfortable, okay? Pero hindi mo ginagawa 'yon. But you choose not to live comfortably in order to identify with the poor, no? Para maging, sabi nga natin, ma-identify ka sa mga
among the people who are really in need. Okay, so yun po yung ibig sabihin nun. Yung para bang kahit may kakayahan ka to live comfortably, no? Pero hindi mo hinahayaan yon na maging ganun ang magiging buhay mo. In order, you choose not to live that kind of life, no? Hindi mo pinili na maging ganun yung buhay mo in order para ma-identify ka o mapalapit ka palalo doon sa mga mahihirap. Okay, yun ang ibig sabihin doon. Para ma-identify ka with the poor or sa mga taong mga mahihirap o nangangailangan. Yung para bang you choose not to live such kind of life, no? Pinili mo na ayaw mo maging ganong klaseng, although meron kang pera, meron kang kakayahan, pamamaraan na makapamuhay ka ng comfortably, no? Pero hindi mo yung ginawa, kundi instead, sabi doon, ay pinili mo na mamuhay ka ng isang parang buhay na mapapalapit o ma-identify ang sarili mo sa mga mahihirap. Okay? So it's either much, some, little, or not at all. Okay, I hope na naintindihan natin po yun in question 1, no? At 21, na kahit sabi, parang yung kunyari, di ba, yung may mga mayayaman na they can live comfortably, no? But then, may mga ganong cases naman na kahit may kaya siya, pero hindi sila namumuhay ng marangya, kundi instead, they want to live in a very normal life, no? So that na gusto nila na ma-identify yung kanilang mga sarili sa mga, hindi sa among the people na may mga kaya, kundi although may kaya sila, but they want to be identified, no? Yung ganong laging malapit sila sa mga mahihirap o yung mga nangangailangan. Okay, so yun po yung ibig sabihin nun. So, question number 22, I am single and enjoy it. Okay, so maaaring some of you, maaaring hindi applicable to sa inyo, no? So kung not at all, kung meron kayong mga asawa at may kayong pamilya, pero this is only applicable for the singles, no? Sabi dito, I am single and enjoy it. Kasi pag sinabi nating single, no, nag-iisa ka, no, wala kang pamilya, dahil single ka, na masaya ka pa rin kahit single ka, no, kahit wala kang pamilya o wala kang asawa at anak, pero maligaya ka with your life, no. So, sabi doon, much, some, little, or not at all. So, question number 23, I spend at least an hour a day in prayer. Okay? Na sinasabi dito, kapag nagpe-pray ka at least an hour, isang oras a day in prayer. So much, some, little, not at all. So kapag nananalangin daw tayo, no, you are able to spend at least an hour or 1 hour a day in prayer. Okay, meron mga ganyan tao, meron naman din na hindi. Maaaring siguro hindi ganun katagal. Pero ang binibigyan pansin dito, an hour, hindi po yung ibig sabihin niyan, yung at least for an hour. No? Pero kung hindi mo, kunyari, 30 minutes, so hindi yun ang sinasabi doon. An hour ang ibig sabihin. So if it is an hour, then nakakapag-pray ka ng ganong katagal ng isang oras, then it's either much, some, or little. Pero kung hindi naman talaga that you spend at least an hour in your prayer, then you will not your answer will be not at all. Oh. Kunyari, 30 minutes ka na nagpe-pray, so hindi yun ang sinasabi dito sa question 23. At least an hour a day in prayer. Okay, question number 24. I have spoken directly to evil spirits and they have obeyed me. Okay, ito naman, you are able to speak directly to evil spirits and they are obeying you. No, yung kapag may mga masasamang espiritu, no, nakaka-speak ka sa mga masasamang espiritu at yung mga masasamang espiritu na yan
ay nag-o-obey sa iyo. Okay? So you are able to speak directly to them, no? Nakapagsalita ka, no? You are able to rebuke that evil spirit, no? And they obey you. Yun yung ibig sabihin niyan. Para bang ang sinasabi dito, you have the gift to rebuke and the spirit obey you, no? Yung parang ganun ang ibig sabihin niyan. So kung meron ganun tayong nakita sa buhay natin na you are able to speak directly to evil spirits and at itong mga spirito na ito are obeying you, then you can say, you can answer maybe much, some, or little. So if hindi naman ito natin na ranasan sa ating buhay, then not at all. Okay? So question number 5, I enjoy being called on to do odd jobs around the church. Pag sinabing, yung para bang nandun yung kagalakan mo, kaligayahan mo na kapag ikaw ay natawag na gumawa ng mga odd na mga trabaho o mga gawain sa loob ng simbahan. Pag sinabi nating odd, hindi yung ganun katanyag na mga gawain, no? O yung mga hindi ganun kasikat na mga gawain, no, but you still enjoy them to do all those odd jobs, no? Yung mga hindi yung parang kakaiba o hindi yung talagang very familiar or sabi nga natin, 'di ba, napakadaling mag-involve sa mga gawain na talagang sabi nga natin very familiar ka or very sabi nga natin ng mga ah, sabi nga natin yung parang ah, very renowned na mga gawain sa loob ng simbahan, no? But then ito, na kahit hindi ganun klaseng gawain, nandun yung kaligayahan mo to be involved, no? To do that kind of odd jobs, no? Even inside the church, no? Around the church. Na kung ganun ikaw ay ganun yung nakikita mo sa sarili mo, no, na ano yung maligaya kang gawin yung mga ganong klaseng trabaho sa loob ng simbahan, then you can say much, some, or little. Or so if you are not enjoying that kind of odd job, then you don't need to, so you know your answer, uh, which one you need to check, no? So not at all. Kung hindi, if you are not really enjoying that kind of work or add work sa loob ng simbahan. Okay, question number 26. A number of pastors or ministry leaders have told me that they desire to minister and to be held accountable under my spiritual covering. Okay, so may mga pastor daw na lumapit sa iyo, na nagsabi sa iyo, mga ministry leaders na nagsabi sa iyo na gusto nila na talagang gusto nila na they want to desire to minister and to be held accountable, no, under sa yung spiritual covering, no? Yung para bang they want to be under you, no? To be accountable under you sa pamumuno mo, no? Itong mga pastors na ito, mga ministry leaders, no? Na gusto nila na may desire sila na sa kanilang pagmi-minister, they want to be accountable, no? Under your covering, under your leadership, no? Under your sabi nga natin, yung covering mo, no? Kung sakali. So kung ito ba ay ang key dito is mga pastors ang sinabi dito, mga pastors or minister leaders. Lumapit sila sa iyo at they told you na gusto nilang magpa-under sa iyo, no, sa covering mo. No, kumbaga ang ibig sabihin niyan para to make it so simple, they want you to lead them. No, yung parang maging accountable sila sa under your leadership or under your covering. So if it is something that had happened to you, then you can say much, some, or little, or if not, kung hindi naman nangyari ito sa buhay mo, so not at all. Okay, so
Specifically, ang sinabi diyan, mga pastors and ministry leaders ang lumapit sa iyo na nagsabi sa iyo na gusto nilang magpa-under sa iyong covering, no, under your leadership. O magpasakop sa iyong pamumuno, yun ang ibig sabihin nun. Yung pag sinabi ng spiritual covering, gusto nila magpasakop sa iyong pamumuno, itong mga pastors na ito na gusto nila na mag-lead ka sa kanila. Yun yung ibig sabihin niyan. Okay? Kung hindi man, then not at all yung magiging sagot natin. So, question number 27, I have an insatiable appetite for the presence of God. No, nandun yung laging appetite mo, yung desire mo lagi, no, to experience always the presence of God, no. Hindi ka masasatisfy hangga't hindi mo maranasan lagi yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. Yung parang gustong-gusto mo laging maging nandun ka sa presensya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Meron ka laging appetite or desire lagi na makapiling lagi o nandun ka lagi sa presensya ng ating Panginoon na hindi ka magiging kontento kapag wala ka doon sa sitwasyon na yon na laging gusto mo na mandun lagi sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Okay? Yun ang ibig sabihin niyan. Yung pag sinabi nating insatiable, yung parang hindi ka nagiging kontento, no? Although gustong mapalalo na although nandun na yung ano, you will always want more, no? Yung talagang gusto mo laging makapiling lagi si God, no? Yun yung ibig sabihin niyan. Hindi ka nagiging kontento na although nakakapiling mo na si Lord pero gusto mo papalalo, no? Yun yung ibig sabihin na you hunger more for the presence of God. Yung nauuhaw ka palalo para makapiling ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Yun yung sinasabi sa verse 27. Okay? So question number 28. Through God, I have been used, sabi dito. Sa pamagitan ng Panginoon Diyos, ginamit kanya to reveal to others para i-reveal sa ibang tao specific things that will happen in the future and they have come to pass. Yung para bang sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos, no, nagamit ka sa ibang mga tao para i-reveal yung mga mangyayari sa future at dahil ni-reveal mo yon, nangyari yon, no? Nangyari yung ni-reveal mo na yon sa mga taong yon. So nakita nila at ikaw ay nagamit ng Panginoon Diyos, kumbaga sa ano, ginamit ka ng Panginoon Diyos para i-reveal sa mga tao yung mangyayari sa future, no? At yon ay nangyari the way you had revealed it. They have come to pass. Nangyari. Ibig sabihin, na-fulfill yung, yung revelasyon na yan na ginamit ka ni Lord upang magpahayag ng revelasyon sa isang sa mangyayari in the future na out of that nangyari nga talaga yung sinabi mo sa tulong ng Panginoon Diyos, through God. Okay, so if that is something na naranasan mo sa buhay mo, then you can say much, some, or little. Or so if not naman, then you will check yung not at all. Kung hindi mo yan na naranasan sa buhay mo na nagkaroon ka ng mga ganong klaseng revelasyon sa Panginoon at yung mga revelasyon na yan, nung sinare mo sa tao, ito ay nangyari talaga. It happened, really. Okay? So verse 20, question number 29, no? Statement number 29. Sabi dito, I have enjoyed assuming the responsibility for the spiritual well-being of a particular group of Christian. Yung nandun yung naliligayahan ka, yung sa responsibilidad mo na ikaw yung tumitingin dun sa spiritual na buhay ng mga particular group of Christians. No? Yung para bang na-enjoy mo yung responsibilidad mo na yan, no? To look unto the spiritual welfare, no? Yung kapakanan spiritual ng mga tao sa isang particular group of ng mga mananampalataya, no? At kunyari kung meron kang responsibilidad na dun sa mga group na yan ng Kristiyano, at ang gawain mo na ginagawa, responsibilidad do, ikaw ang tumitingin dun sa kanilang spiritual well-being. Ikaw yung nangangalaga ng kanilang spiritual na buhay.
At kapag ginagawa mo yon, ina-enjoy mo yon, yung responsibilidad na yon. Kaya sabi doon, I have enjoyed. Yung para bang nasisiyahan ka, na-enjoy mo yung mga responsibilidad na yan. Yung responsibilidad na sa tinitingnan mo yung kapakanan ng spiritual na buhay ng mga particular group of believers o particular group of Christians. Okay, so ibig sabihin, hindi lang ito particular isang group lang. So maaring different group of Christians, no? At na-enjoy mo yung responsibilidad mo sa bawat group na yan, na tinitingnan mo yung kapakanan na spiritual o yung spiritual well-being ng mga group na yan at na-enjoy mo yung responsibilidad na yon. Yung para bang ikaw yung nagte-take care ng kanilang spiritual being or ikaw yung nangangalaga o yung tumitingin dun sa kanilang spiritual na buhay ng mga group na yan ng mga Kristiyano. So, yun daw yung responsibility na nai-enjoy mo. So kung yun ay nangyari sa buhay mo, na meron kang ganong case na nangyayari from time to time o hindi man lagi, no? So it's either much, some or little. So kung hindi naman ito nangyari sa buhay mo na hindi mo naranasan itong ganong klaseng responsibilidad sa mga group na ganyan, na tumitingin sa kapanganan spiritual ng mga Kristiyano, ng group na yan, so hindi ang sagot natin, not at all. Pero kung yan ay nangyayari o nangyari sa buhay mo, so it's either much or lagi or some or little ang magiging check natin. Okay? Okay, so number 30, I feel I can explain the New Testament teaching about the health and ministry of the body of Christ in a relevant way. So, sa tingin mo, nararamdaman mo na kaya mong i-explain, no, ipaliwanag yung mga katuruan sa New Testament patungkol sa iglesia ng Panginoon. Pag sinabi nating body of Christ, ito yung katawan ni Kristo, yung yung pangangalaga at yung ministeryo ng katawan ni Kristo, no? Kaya mong i-explain 'yon the way the New Testament is teaching it, no? Yung kaya mo siyang i-explain yung mga katotohanan patungkol sa katawan ni Kristo pagdating sa health ng body of Christ at ganoon din yung ministeryo ng katawan ni Kristo in a very relevant way. No? So kaya mong ituro yun, yun ang ibig sabihin nun. Kaya mo siyang explain, kaya mo siyang ituro yung mga New Testament teachings, no, patungkol sa katawan ni Kristo. Pag sinabi natin katawan ni Kristo, yung church, no, yung health of the church or yung ministry ng church. Kaya mo siyang i-explain, no, the way na inexplain o itinuro ng bagong tipan o yung New Testament. Okay? So, ibig sabihin, nadadama mo sa sarili mo, kaya mong explain yon, yung mga teaching na yan ng New Testament patungkol sa iglesia o patungkol sa katawan ni Kristo in a very relevant way. Okay? Yung makabuluhang pamamaraan, yun ang ibig sabihin nun. Relevant, yung makabuluhang pamamaraan. Kaya mo siyang ituro o ipaliwanag yung mga katuruan na yan patungkol sa iglesia o yung katawan ni Kristo. Okay? So, yun po yung ibig sabihin niyan. Question of number 31, I can intuitively arrive at solutions to fairly complicated problems. So, nadadama mo sa iyong sarili na kaya mong solusyonan yung mga complicated problems, no? Fairly complicated. Ibig sabihin, fairly, no? Yung para bang hindi ganun katinding mga complicated pero fairly complicated problems. Nakakaya, you are able to arrive solutions doon sa mga complicated na mga problem na yan. Yung parang nadadama mo sa sarili mo intuitively, na parang pakiramdam mo, pag intuitively yung pakiramdam, yung nararamdaman mo o pakiramdam mo sa sarili mo na nakakarating ka o nakaka-arrive ka doon sa mga solusyon para doon sa mga fairly complicated na mga problema. So, ibig sabihin, nakakahanap ka ng mga solusyon doon sa mga ganyan mga complicated na fairly complicated na mga problema. You are able to arrive, no?
isip ka o nakakadating ka dun sa mga solusyon na yon, no? Yung meron kang mga solusyon dun sa mga ganong klaseng mga problema at yun yung nadadama mo sa sarili mo. Okay, you can really arrive ng mga solusyon na yan dun sa mga problema na ganoon. Okay? Yung fairly complicated problems. So, ibig sabihin, kapag kung meron kang ganyan, people come to you, no, for their problems, and then you can help them arrive ng solusyon do sa mga kanilang mga problema, no? Yun yung ibig sabihin nun, na nadadama mo na meron ka nung klaseng ganoon sa sarili mo, that you can, na natutuntun mo lagi, na pag sinabing arrive, natutuntun mo yung mga kasagutan o yung mga solusyon o yung solusyon sa mga problema, okay, na natutuntun mo siya at yun yung nakikita at napakiramdam mo sa sarili mo. Okay? So yun yung ibig sabihin nun. So number 32, I have had insights relating to spiritual truths that others have said help bring them closer to God. So mayroon ka mga insight sa sarili mo na regarding spiritual na mga katotohanan or spiritual na katotohanan na i-share mo sa mga tao ito, sa mga iba, at sabi nila ito'y nakatulong sa kanila para sila'y lalo pang makalapit o lalo pa silang maging closer sa ating Panginoon Diyos. So ibig sabihin ginamit ka ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga insight na ibinibigay mo sa mga tao patungkol sa spiritual na katotohanan, no? For example, yung pagdating sa Bible or mga spiritual truth sa Bible, no, na mga insights, no, na ibinibigay mo sa tao at dahil doon, itong mga taong ito, nasabi nila, natulungan mo sila na lalo pa silang mapalapit sa Panginoon Diyos. Okay, so nakakapag-share ka sa kanila ng mga spiritual truth, ng mga patungkol na katotohanan ng spiritual sa mga tao, pati na mga insights, no, mga katotohanan patungkol sa spiritual na buhay. At itong mga taong nasiran mo niyan, ng mga spiritual truths na yan, ay sinabi nila na natulungan mo sila na lalo pang mapalapit lalo sa Panginoon Diyos. Okay? It's either sa kanilang relasyon or sa kanilang paglakad sa ating Panginoon. So lalo pa nilang naranasan lalo na for them to be closer to God dahil natulungan mo sila na sa pamagitan ng mga pagbibigay mo sa kanila ng mga insights, mga spiritual truth, sa pagpapahayag mo sa kanila ng mga bagay na yon ay lalo pa itong mga tao na lumapit na palapit palalo sa ating Panginoon. At yun ay sinasabi nila, no, patungkol sa iyo. They have said, no? Ibig sabihin, sinabi nila na natulungan mo sila na mapalapit palalo sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng mga spiritual na katotohanan na ipinapahayag mo sa kanila. Okay? So, yun po ibig sabihin nun. So, either much, some little, or if not, then not at all. So, number 33. Okay, so we still have much time. We still have at least 15 minutes to continue to before we end. So sabi dito, I can effectively motivate people to get busy and do what they are supposed to do. So meron kang meron kang pamamaraan na effective yung nakakapag-motivate ka, nakakapag-encourage ka ng mga tao para gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin and they are able to do it. Okay, yung para bang namo-motivate mo effectively o effective ka na namo-motivate mo ang mga tao sa mga bagay na dapat nilang gawin and they become busy and they are able to do so. Okay, so yung sinasabi dito, yung para bang na-encourage mo yung mga tao na gumanap ng mga dapat nilang gawin, no? And they are able to do it nung sila'y minotivate mo, itong mga taong ito ay ginanap nila yung mga bagay na dapat nilang gawin. Okay, so yung na-motivate mo sila, no, effectively, na maging busy sa pagtupad, sa paggawa ng mga bagay na dapat gawin. So, for example, yung merong tao, tapos hindi sila kumikilos o yung
hindi sila gumaganap ng mga kunyari gawain sa iglesia, but then nung minotivate mo sila, no, you are able to bring them, no, yung para bang nadala mo sila na talagang sila ay motivate para gumanap or gawin nila or mag-umpisa ng gawin yung mga bagay na yun at sila ay tumalima, no, they are able to do it nung minotivate mo sila. Okay, yun yung ibig sabihin nun. So meron kang ganong klaseng kakayahan na mag-motivate ng mga tao para gawin yung mga bagay na dapat gawin. At kapag na-motivate mo sila, nagagawa nila yon, no? Na tutulungan mo sila na magawa yon. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, so kung may ganong klaseng kakayahan, then yung ba ay laging nangyayari, much, if not some, then little, or kung hindi yun ay nangyari sa buhay mo, wala kang ganong klaseng motivation to motivate people, then not at all. Okay, so number 34, I can see the Spirit of God, no? Sabi doon, resting on certain people from time to time. Okay? So yun po yung sinabi diyan, no? Yung para bang, okay, let me just put this down. Let me put. Okay, sabi dito, I can see the Spirit of God resting on certain people from time to time. Nakikita mo, no? Pag sinabing I can see, nakikita mo yung Spirit of God na nagre-rest sa mga tao from time to time. Okay, yung para bang may nadidiscern mo siya. Yung parang nakikita mo. Although hindi mo naman siya talaga makikita, pero you feel that you are able to see the Spirit of God na nagre-rest sa mga iba't ibang mga tao from time to time. No? From time to time, parang nakikita mo na yung banal na Espiritu ng Diyos ay nagre-rest, no, sa buhay ng mga tao from time to time. Okay, you can see, yun nga, yung open and close parenthesis, talagang nakikita mo siya, no, yung with your eyes na nakikita mo yung Spirit of the Lord resting upon people, no, sa mga tao, nagre-rest siya upon the people from time to time. Okay? Kung meron kang ganong naranasan sa buhay mo, o lagi mo nakikita, then much, no? Kung hindi man, wala talagang klaseng ganung ano, kung hindi naman madalas o meron kang pagkakataon, no, maybe some or little. So kung hindi naman wala kang ganung klaseng nakita, then not at all. Okay? So question 35 and number 35, my giving records show that I contribute considerably more than 10% of my income to the Lord's work. So very self-explanatory naman to, no? Yung kung titingnan mo yung pagbibigay mo sa Panginoon, na nandun na nagpapatunay at ito'y nagpapakita na nag-contribute ka ng considerably more than 10% of my income. Na nakaka-contribute ka, no, considerably, no, more than, sabi dito, more than 10% of my income to the Lord's work. So ang word dyan mga kapatid is not 10%, more than, sabi doon. Ibig sabihin, more than 10% kaya mong magbigay at meron kang mga record. So, andito, ibig sabihin, maring hindi madalas, no? Kunyari, sometime nakakapagbigay ka ng 11%. So, some ang ilalagay mo. Pero kung laging more than 10%, then much, di ba? So, kung hindi naman lagi, little ka lang. Kung hindi naman laging more than 10%, kunyari, laging 10% ka lang, so it can be little ka lang, no? Or kung hindi ka naman nagtatights, not at all talaga magiging sagot mo dyan kung hindi ka naman nagbibigay talaga ng 10% or nagbibigay ka ng tithes sa Panginoon. Pero kung nagbibigay ka ng tithes,
So, ang tanong natin doon, more than 10%. So, if you are giving more than 10% sa contribution sa gawain ng Panginoon, sa record mo, yun ba yung madalas? Kung madalas, so match ang i-check mo. Pero kung sometimes lang, no, from time to time, maybe some, ang checking mo. Meron naman yung hindi madalas na hindi ganong kadalas talaga, pero meron namang nangyaring ganon sa record mo na nagbigay ka na ng more than 10%, so little ang lalagay mo. So kung naman not at all, ibig sabihin, it's either hindi ka talaga nagtatights, no? So hindi not at all ang ilalagay mo. So I hope hindi not at all ang sasagot natin diyan. It's either little or some or much. Okay? So number 36. Okay, 5 minutes more, then we will end. Other people have told me that I have helped them become more effective in their ministries. So, marami nagsabi sa iyo mga tao na natulungan mo sila para maging effective pa sa kanilang mga ministry na ginagampanan sa iglesia. Okay, may nagsabi sa iyo, someone told you, other people na nagsabi sa iyo, mga tao nagsabi sa iyo na natulungan mo sila na maging lalo pang maging effective sa kanilang mga ginagampanang ministeryo sa iglesia. Okay? So kung may mga taong nagsabi na sa iyo niyan, na natulungan mo sila sa kanilang ministry effectively, then ang sagot natin diyan, much, some, or little, or kung hindi naman talaga nangyari pa yan sa buhay mo na meron nagsabi sa iyo noon, so not at all. Okay, so let's have one more slide, three more numbers, and then we will end. Okay, just go 37, 38, and 39, and from there we will end. And then continue na lang po natin tomorrow. Okay? I hope matapos po natin ito till Wednesday. Okay, number 37. I have offered to care for others when they have had material or physical needs. No? So natutulungan mo yung tao kapag meron silang material na pangailangan or physical na pangailangan. Lagi ka nag-o-offer to care for them. Yung lagi mong ino-offer ang sarili mo para pangalagaan yung mga tao, lalo na po yung may mga pangailangang material at yung may mga pangailangang physical. Okay? Material, ibig sabihin mga ano yan, money or anything about mga material things na physical, patungkol sa buhay nilang physical. Okay? So, na lagi mong ino-offer yung sarili mo sa mga ganon, na para pangalagaan, to care for others. No? Nandun yung you want always to offer yourself. Lagi mong ino-offer ang sarili mo para pangalagaan yung mga tao. Lalo na yung mga taong may pangangailangan material at yung mga pangangailangan pisikal. Okay? Ibig sabihin, lagi kang nakikita mo yung sarili mo na laging nag-o-offer ng care, no? Nakakapag-provide ka ng mga material na blessing sa mga taong nangangailangan ng material, no? Nandun yung nakangalagaan mo sila para tingnan yung kanilang mga physical needs, no? Yung mga pangailangan nilang physical, no? At lagi mong ino-offer ang sarili mo sa mga ganong klaseng mga gawain. Okay? Okay. Number 38. Ibig sabihin, nararamdaman mo uli, no? I feel I could learn another language well in order to minister to those in different culture. Nadadama mo sa sarili mo na kaya mo mag-speak ng ibang lengguwahe para makapag-minister ka sa mga different na ibang mga kultura. Ibig sabihin, pag sinabing nating different culture, mga ibang lahi, kaya mo magsalita ng ibang language, no? Napipil mo sa sarili mo na kaya mong mag-aral, no? I could learn.
another language, no? Yung parang meron kang kakayahan na mag-aral at matuto ng mga foreign language para gamitin mo yung mga language na yon mag-minister do sa mga taong ganun yung kanilang kultura. Okay? Yung para bang nadadalama mo, kunyari, kung gusto mong yung mga taong mga German, okay, no? Kung yun ang kanilang kultura at yung specific culture, yung mga German people. So, ang parang nadadama mo sa sarili mo, for example, na kaya mo o meron kang kakayahan na matuto ng German para kapag natutunan mo yon o may kakayahan kang matuto ng ganong klaseng language, ay gagamitin mo yon para makapag-minister sa mga tao na ganon yung lengguwahe o ganong klaseng kultura. Okay? So yun po yun. You are able to learn another language. Ibig sabihin, hindi ito yung parang isang iglap nakapagsalita ka ng ibang lengguwahe, no? Ibig sabihin, I could learn. Yung kaya mong matuto ng mga ng iba't ibang mga o ibang mga lengguwahe o dialects para magamit mo raw 'yon para makamag-minister ka sa mga tao na may ibang kultura, hindi kagaya ng kultura mo. Okay? So ibig sabihin, ibang lahi. Okay? At yung ibang lahi na yon kaya mong matutunan yung kanilang lengguwahe. Kaya mong pag-aralan o aralin at kaya mong matutunan yung ganong klaseng lengguwahe para magamit yon, yung lengguwahe na yon, para makapag-minister ka sa ganong mga klaseng tao o lahi o kultura. Okay? Much, some, little. If not, kung wala kang kakayahan, tingin mo na you can learn that kind of language, then not at all. Okay, so kung meron naman, you feel that you can learn, na meron kang sometimes na nakita mo yan sa sarili mo na nakapag-aral ka ng ibang lingwahe, na nagamit mo yon sa ibang mga kultura, then you can say much, some, or little. Okay, so last natin before we end, it's already 11. So sabi ko nga, we will not exceed on our time. So I have shared joyfully how Christ has brought me to Himself in a way that is meaningful to non-believers. So naisi-share mo joyfully yung kung paano ka dinala ni Kristo sa Kanya sa pamamaraan na makabuluhan sa mga unbelievers, so mga hindi mananampalataya. So kaya mong mag-share, no? Yun na with joy. Ito yung ibig sabihin, no? Yung nakakapag-share ka na joyfully. At ang sineshare mo sa mga non-believers ay kung paano ka dinala ni Kristo Jesus na ating Panginoon sa Kanya. No? Kung paano ka tinawag ng Panginoon at dinala ka ng Panginoon towards Him na in a way na na-explain mo ito, nasi-share mo siya ng may joy, no? At very meaningful dun sa mga non-believers. Okay, so kung ito ay naranasan mo sa buhay mo, kung lagi, then must. Kung from time to time lang, some. Kung naman na hindi lagi o hindi madalas, o minsan-minsan lang, so maybe little. So kung hindi naman na ito'y nangyari sa buhay mo, at hindi mo pa naranasan talaga, so not at all. Okay, so but I hope na hindi not at all ang sagot din natin dito sa 39. I hope na naranasan natin to lahat. Maybe sometime, or maybe, so siguro I hope na maging sagot lang natin dyan is little lang, or some, or lagi, or much. Okay? Kasi yan po yung dapat natin gawin talaga to share Jesus Christ, no? To the non-believers. Okay, so I think we will end on this, no? We will stop from this. So we will start na lang po next tomorrow, and then on Wednesday. So we will start on number 40, no, sa ating pong pagtutuloy po next sa ating session po tomorrow. So sabi ko nga, kung may time kayo, gawin ninyong in advance, no? So kung kaya naman ninyo na talaga maintindihan yung mga questions na yon, so sagutan na ninyo. Pero kung tingin ninyo na hindi nyo kaya, then leave it blank kasi i-explain ko naman din one by one din yon. So kung yung tingin naman ninyo na naiintindihan naman ninyo, so okay naman din na sagutan ninyo in advance. Pero kung tingin ninyo na hindi ninyo kaya talaga sagutan yung mga questions na yon without being explained, no, then leave it
blank muna, and then we will all together discuss it tomorrow. Okay, so yun po yung ating pong gagawin. Okay, but then kung wala naman time, okay lang din po kasi yun din naman, gagawin din naman natin tomorrow to. No? So tomorrow we'll start sa question number 40 onwards at it will be for tomorrow and also this coming Wednesday. Okay, so let me stop this sharing now. Okay, and then I end this record.